Totoo nga bang pangit ang bagong zombie movie na to? Para sa akin, hindi. And for me, isa to sa pinaka-enjoyable na zombie movie since Train to Busan. Sobrang intense, bloody and gory, and meron silang unique take and twist nga sa mga zombies dito. And ang ganda rin ng mga acting nila dito na sobrang natural lang at hindi siya theatrical kumpara mo nga doon sa mga recent Indonesian movies. Ang maganda pa dito, unpredictable kung sino yung makakasurvive. Like mapapasabi ka ng, ay sila na yung makakasurvive hanggang sa dulo. Ay nakagat. Ay sila na talaga. Ay naku, naiipit. Ay, ito na talaga. Hala, sino na matitira sa kanila? Karamihan online nagsasabing ang tatanga daw ng mga characters dito. And, totoo naman eh. Pero for me, that's what makes the film enjoyable eh. Yung stupidity or yung mismong katangahan ng mga characters. Oo, stupid yung nag-agawan nga sila ng cellphone, kaya nga bumaliktad yung sasakyan nila, kaya nga rin may nadami na truck na may sakay ng maraming tao. Pero no joke, naawa ko doon sa mga batang nasa truck na naging zombies. Kasi bibihira lang magkaroon ng mga zombies na bata eh. Stupid din nung sa tatay niya kapag one-on-one nga siya doon sa zombie kahit pwedeng magtago na nga lang siya. Tapos yung idea na parang sila yung mas lalong nagpakalat ng mga zombies kasi nga, kinalat nila nung tumakas sila habang nakasasakyan nga sila. I mean, inevitable pa rin naman na kumalat nga yung mga infected nga, pero alam mo yon, mas kumalat lang agad kasi nga, tinur or pinarado ba naman nila yung mga zombies sa buong lugar eh. Pero yun, yung ibang katangahan naman kasi dito medyo okay lang kasi most of the time, nagagawa din talaga siya ng mga normal na tao sa mga ganitong ka-intense na sitwasyon eh. In the first place, hindi naman nila sinet up yung mga characters, mga capable and smart characters nga, so it's not surprising that they're making stupid decisions left and right. Pero I would say, may mga stupid silang ginawa dito na hindi ko nagustuhan, like yung kay Karina nga, na hindi niya agad tinegi yung tatay kahit naka-barbecue na nga siya doon sa poso. Same din doon sa chief ng pulis na kinulong na nga lang nila nung naging zombie, hindi rin agad nila tinegi. Ayan tuloy, nakagat pa yung babae, nagsama talaga sila hanggang sa kabilang buhay. By the way, gusto ko rin palang purihin yung mga gumanap bilang mga zombies nga dito, and syempre doon sa makeup and prosthetics team nga nila, kasi sobrang nakakatakot yung mga ginawa nga nilang zombies dito na amazing, kasi kinilabutan ako sa kanila kahit sa mga umagang scene nga dito. Ewan ko ba, there's something scary lang talaga sa mga zombies na ginawa nga nila dito na pwede ko nga siyang ikumpara in terms of nakakatakot nga sa mga zombies sa Korea or sa Dawn of the Dead, ganun. What I like pa about here is how they use locations na marami nga silang mga sets and gamit na gamit nga nila yung mga locations nila like yung bahay nga sa una, yung kalsada, presinto, mga bahay and everything. Nagustuhan ko rin talaga yung opening intro nga nila dito na simple lang tapos zombie agad na there's something cool na nag-start lang randomly yung zombie apocalypse sa gitna ng isang party. I also love din pala yung characterization ng bawat characters and also their conflict nga within the story, lalo na nga doon sa mag-best friend na nagkaaway kasi minahal ng kaibigan niya yung tatay niya na valid din naman talaga na magalit siya. Saka ang weird kaya isipin no, na yung best friend mo, nakarelasyon yung tatay mo na nakikita niya nung bata pa lang kayo. Pang weird nun, ayan tuloy, siya yung unang naging zombie. Ngayon pala sa nagustuhan kong character nga dito, yung growth and end nga ng character ni Sid Lucero dito. The joke, I love kung paano nga siya nagsimula dito na kaya siya hindi nga niya sineseryoso yung buhay niya. Pero ayun, sobrang hindi ko in-expect na matitegi siya. Ang syunga-syunga kasi, diniretso ba naman yung truck doon sa police station? So ayun, I would agree na meron lang talaga sila ditong ilang poor decisions nga na medyo nakakainis and unnecessary. May mga parts na halata nangyayari lang para lumala lang yung sitwasyon and umaba nga yung story. And may mga parts lang din ng plot na doesn't make sense na medyo what ka na lang. I didn't like din na minsan ang lakas ng zombie pero minsan hindi. Katulad nung sa tatay tapos doon sa anak niya, somehow, napigilan ng bata yung tatay niya kahit na sobrang laki ng agwat nila sa laki. So yun, overall, nag-enjoy ako and I'm excited sa part na to kung magkakaroon man kasi nga, nasa city na sila. Gustuhan ko nga rin yung cliffhanger nga nila dito and let's see kung mas magiging maganda nga ba yung part 2. So yun lang. Title, The Elixir, and ang torta rating ko for this 7.5 out of 10.